Ayan. Check natin sitwasyon sa Cebu. We have One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, kamusta dyan sa Cebu? Dale, kamusta Dale? Hindi ka ba nade-depress? Hi, Dale. Magulo ba kami, Dale? Oh, nawala si Dale. Nag-walkout na. Ayan, nawala tuloy si Dale. Ayun. Yan. Pasok. Sige, Pasok, Dale. kumusta, Tingin ko Dale? Anong nade-depress din to si sitwasyon? Dale. No? Tingin ko Yes, ito nade-depress yung din to latest sa dito sa Emergency Operations Center ng Cebu Capital. At least 18 people have been reported dead due to the impact of 18. Typhoon Dami yun, Tinio. Kanina, ilan pa lang eh. Okay, sige. Six of them. 18. So 6 of them are from Cebu Province, 5 from 5 from Danao, and 1 from Mandawi City, following the widespread flooding brought about by the storm. Meanwhile, 12 individuals remain missing in Villa del Rio in Cebu City. That's according to Mayor Nestor 12 Archival. missing. There is a strong possibility, according to the mayor, that they did not survive, and search operations continue in nearby rivers and coastal areas for their bodies. Many areas in Cebu City still have no electricity. Visayan Electric says power restoration is expected by around kanina, 3 p.m. And many areas still in Cebu City were still with no power because the lines were severely damaged. So the strong winds and kanina, heavy rains and strong winds at around 4 a.m. And it lasted until 7 a.m. this morning. And after the storm passed, the weather remained cloudy and windy throughout the city, even until now. Last lunchtime, medyo lumakas naman yung ulan. According to the Provincial Emergency Operations Center, around 36,000 people, or at least 36,000 people, are currently staying in evacuation centers across the province. They continue to need... I think he froze. Okay, let's see if we can bring Dale back. Baka mahina din yung ano niya, yung signal doon, di ba? Pero Ami, Walang kuryente, walang ano eh. Malaking 18 for a typhoon that's still in the area. Yun na nga nakakagulat, ano? Cebu pa lang yan, ha? Cebu pa lang. Kasi may ibang mga lugar na tinamaan, di ba? Dale, gano'ng kalalim yung mga baha dyan? Gano'ng kalalim na gano'n yung karami yung casualties? Sa sagsagan ng bagyo, nakita nyo, kung makita nyo sa Facebook or sa mga social media, nagpatong-patong yung mga kotse. So, ang nangyari, maybe higher than a car, yung deep... yan, grabe, no? They'll tell us about it kasi marami mga kwento, ang bilis-bilis daw nung ano, sandali-sandali daw, ang lakas-lakas ng buhos ng ulan. Tama ba yun? Tama. The people actually were expecting lesser rain, just like what happened. Like what happened in Typhoon Odette, when there's only a few rain and then there's very strong wind. So ang nangyari sa 4 o'clock, 4 a.m., both wind and rain is pretty strong. So that's why they were not expecting it. They weren't anticipating it. And usually yung mga affected ng flooding ngayon yung mga villages, yung mga subdivisions, yun yung mga affected kasi yung mga nasa high-risk areas, yung mga rivers, mga near rivers, nag-evacuate na. Yung mga nasa subdivision hindi pa nag-evacuate, hindi naman sila binabaha noon, ngayon binaha sila. Naikwento ba kung gaano kabilis yung akyat ng tubig? Kasi yung Ondoy sa Manila, kinikwento ng mga tao dito, in half an hour, umabot daw halos sa bubong yung baha dito noon nung in some parts of Manila. Sa Cebu, paano nangyari? Gaano kabilis yung akyat ng baha? It's probably much the same kasi when it's 4 o'clock, malakas na yung hangin, malakas na yung ulan, may reports na kaagad na na-monitor natin na may bahana sa Mandawi, saka sa ilang areas ng Consolacion, nagre-report na sila na may baha doon. So, it's just a matter of an hour, biglang tumaas yung tubig. Malakas mo ba ang ulan dyan, Dale, ngayon? Ikaw, ano na-experience mo? Kasi normally kapag ganyan, wala nang time yung mga may-ari na itakbo yung mga kotse nila Di ba? Talagang ganun siya kabilis. Paano naman yung pagbaba? Mabagal din yung pagbaba ng baha? Umabot pa kaninang umaga, mga alas 10, alas 11 o'clock or 10 o'clock. Tagal, no? Matagal. Usually, yung baha dito sa Cebu, parang flash flood lang. After it rains, wala na yung tubig baha. Ang nangyari kanina,
medyo matagal na kasi matagal pa. Yung nabaha usually are actually places nga na hindi binabaha at hindi nila akalain na babahain sila kasi some of them are posh subdivisions yun. Yeah. Kaya bago sa kanila na binaha ng ganon. Okay. Kumusta yung hangin? Kasi ang dami namin din nakitang mga bahay na bagsakan eh. Hindi naman itong mga no? Pero mukhang napakalakas din ng hangin, ano? Based dito sa Cebu City compare natin yung sa previous typhoon dito sa Cebu Yes. City, yung Typhoon Odette, mas malakas yung Typhoon Odette. Malakas din yung Typhoon Tino, Okay. pero mas malakas yung Odette. Kasi nakita natin na mas maraming natutumban ng mga poste. Ngayon nga, just now, nagbalik na yung kuryente dito sa Cebu City. So that means to say na medyo hindi na-damage yung mga poste, yung mga lines ng Visayan Electric. So, kaya madali nabalik yung kuryente. Yung sa Odette, inantay pa namin yung parang isang buwan bago nagbalik yung kuryente. But Dale, give us an idea dun sa nature ng mga deaths. Are they mostly from mga inanod ng mga tao? Tama. Most of the deaths na record, yung sa Cebu City actually are the ones na affected ng flooding, especially yung sa Bakayan, Barangay Bakayan, at yung maraming mga subdivision dyan sa Barangay Bakayan, at yung sa province din, mga naano din sa baha. Kamusta, Dale? Kamusta yung flood control dyan? No? Ano ba yung mga flood control sa Cebu? Yan ba ay mga ghost din, substandard, non-existent? So, anong status? Maraming nasasabi yung sa Mandawi City ay ang baha sa Mandawi City ay sa Butuanon River na may flood control project din na ginagawa doon sa Mandawi sa Butuanon River. Yan ang may ginagawang flood control project there. Ang sabi, hindi daw, medyo palpak daw yung ginawang flood control project. Kung kaya bumaha ng lumalawakan sa Mandawi City. Tapos sa Talisay City naman, yung sa Mananga River, dalawa yung pinakamalaking river dito sa Cebu, Metro Cebu, yung Mananga River at Butuanon River. So ang nangyari sa Mananga River, may flood control project din, pero hindi kaya ng flood control project na ginawa doon sa Mananga River. Well, we asked that Dale kasi di ba? If you notice the past 2 months, yung focus ng mga flood control scandal mostly has been Bulacan and Mindoro. I'm wondering lang kung kamusta sa Cebu. Sa Cebu ba malaking issue yung mga flood control projects dyan as far as Cebuanos are concerned? Meron bang mga question? Meron bang mga aligamgam doon sa mga kung saan napunta yung mga pondo sa flood control? Tama. Kasi yung issue dito yung flood control project. Most of the flood control projects went to the town on southern Cebu na hindi naman binabaha. Okay. At kaya hindi mas marami pa siyang flood control. If I'm not mistaken, it's barangay Hinatilan or okay. something Sige. like that. Nasa southwestern Cebu yan na town. Southwestern Cebu City? Marami Southwestern pa siyang Cebu flood province? control projects compared to the ones in Mandawi City and Cebu City na siya namang binabaha talaga. So baka forward-looking sila dahil sa climate change in 10 decades, baka bahain. Ito talaga. Baka lang, I'll just play the devil's advocate here. Baka mamaya sabihin naman na kaya hindi binabaha kasi nga may flood control project. Ginagawa pa lang. Forward looking, di ba? Malala daw yung tama dun sa Liloan. I'm asking kasi yan yung di ba yung hometown ng asawa ni Cristina Frasco. Liloan yan. Di ba, Dale, yung pinapakita yan, Liloan?
Yung picture yung ngayon, ngayon, malala yan, daw, eh. malala. Oo. Malala yung Ayan. flooding doon. Papunta pa doon ngayon ang provincial officials. Papunta ngayon Yes. sa Liloan Yan, that's para Liloan. i-supervise personally yung nangyaring pagbaha doon at yung search and rescue operations at saka iba pang mga kailangan doon sa Liloan. May malawakan din yung pagbaha. Unusual ba yan dyan sa Liloan? Kasi, malapit ba siya sa ilog? Bakit ganyan kalala? Oh, may river dyan. Oh, ang Liloan kasi malapit din. It's a beach town coastal town town, yan eh. na malapit sa dagat. Okay. So Coastal town. hindi usually Saka yung may ilog din. binabaha. At ngayon nabaha siya. Tapos hindi tumatagal pa na bago matagal pa bago subside yung tubig. Oo, kahapon pa siya, di ba? Yung sa Liloan nakuha na yan, kahapon pa yan eh. Oo nga. Di ba? Ang alam ko nga, Ami, may So hanggang proposal. ngayon, di bumababa yung tubig pa dyan? Ang alam ko nga, Ami, may From proposal na reports magtayo nakuha, ng port sa Liloan. hanggang ngayon hindi pa bumababa yung tubig. Pero yung sa Baguio pa yan, sa Baguio kaninang umaga sa Baguio. Dale? Dale, anong status ng proposal na lagyan ng port ang Liloan? Para yung sobra sa Cebu Port ay dyan dalhin. Natuloy ba yon? Natuloy ba yon? Yeah, may proposal yan na meron ng port sa Liloan, yung bagong port yan. Ni-inaugurate pa yan ni President Bongbong Marcos Okay. 2 years ago, I think. Yan yung ginagawang it caters to the passengers going to Camotes Island, and supposedly it should have a ferry going directly to Mactan Island and bypassing the traffic in Consolacion and Mandaue. Pero ngayon hindi pa. So ang nangyari lang may barko na papuntang Camotes Island, Liloan, Camotes, at may bus din papunta doon. So hindi pa full yung operation? Exactly, hindi pa full yung operation nila. Ang meron lang Camotes, tapos Camotes, Liloan, Camotes lang na route. Dahil sa huling tanong lang, evacuate yung Dale. mga tao, mukhang hindi pwedeng gawing evacuation center yung school dyan eh. Wasak, nabaha eh. Saan dinala yung mga evacuees? Sa pagkakalam ko dito sa Cebu City ay ginagawang evacuation center yung Cebu City Sports Center, yung Abiliana, yun ang kinukuha, especially yung mga stranded na mga passengers. Maraming stranded kasi sa Port of Cebu. Kinuha sila from the port at dinala sa Abiliana. At ang evacuation center naman sa Bugo City ay sa Bugo City Sports Center din ang ginawang evacuation center nila. Kinuha yung mga 10 cities, tinanggal yung mga 10 cities at doon nilipat yung mga tao sa Bugo Sports Center. Dale, kamusta yung bagong governor ng Cebu Province? Kamusta yung performance niya? Dahil first time niya naging governor dito. So baka sukatin yung kanyang performance. Halimbawa, dito sa usapin ng baha at ng bagyo at saka ng relief. Kamusta naman yung performance niya so far? Tama. Ito yung nagiging sukatan niya. Actually, sukatan niya ng bagong governor kasi first it was the earthquake at September 30. Now, ngayon ay bagyo naman yung hinaharap niyang disaster. Yun nga, ngayon, patungo siya ngayon sa Liloan at kasama yung other provincial officials doon. Personally, nag-supervise siya ngayon sa operation doon sa Liloan. So far, marami naman siyang nagagawang mga yun nga lang, yung ibang mga officials din ay nagsasabing wala daw naghahanap pa ng provincial government kung nasaan ang provincial government. Yun ang sabi ng ng ilang sectors ng provincial board na mga kaalyado naman ng Garcia family.
Kumusta naman sila, yung Garcia family? Are they active diyan sa relief? Kasi normally, kahit wala naman sa pwesto, tutulong yung mga yan eh. Anong ginagawa nila? Actually, since sa earthquake, ay nagpunta sila sa mga towns kasi mga kalyado din nila yung mga mayor ng Bugo, ng Bourbon, ng Midillian at San Remeo, mga kalyado nila, ay pumunta si former Governor Gwen Garcia doon sa lugar. Naka-chopper siya, yung nag-traffic yung papuntang norte. So nag-chopper siya papunta doon at yung mga relief items ay nauna na pumunta sa lugar at tapos bigyan naman siya ng mga food packs tsaka mga water at mga food packs na dinadala ng kanyang relief operation. Okay. Okay, papahingin si Dale Israel. Maraming salamat. One News Cebu Desk, Dale Israel. Thank you, Dale. Thank you, Dale.